Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha قل هذه سبيلي illallah أدعو إلى wa الله على ashhadu بصيرة أنا ومن اتبعني anna وسبحان الله وما Muhammadan أنا من المشركين. abduhu wa rasuluh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganda gabi po. Kumusta ho kayo? Kumusta ho kayo? Okay lang po. Okay. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, amma ba'd. Mga kapatid, una sa lahat ay idalangin natin po sa Panginoon naway kayo ay kanyang ingatan kasama ning lahat ang inyong mga pamilya. At idalangin natin sa Panginoon na naway kanyang pagkalooban ng maraming kabutihan ang ating oras ngayon. Ito po ay usapang pagbibigay ng payo, advice, dahil po sa ang nararapat sa bawat isa sa atin na kung mayroon naman siyang naunawaan na mahalagang bagay ay nararapat po ibahagi sa maliban sa kanya. Ang usapan po natin ngayon ay tungkol po sa ito ay hindi mawawala sa paghahanap ng hindi ito mawawala sa tinatawag na layunin ng ating buhay. Dahil po sa katulad ng ating pagkakaalam na may mga tao na sila po ay nagkamali sa ano po ang layunin ng kanilang buhay. So napakahalaga, napaka-importante maunawaan dahil po sa isa sa matatawag na taong wasto ang kanyang pamumuhay ay yung taong siya po ay namumuhay na may layunin. Siya po ang taong namumuhay dito sa mundong ibabaw na may layunin. At ang mga tao na wala sa kanila ang layunin, ay sila po ay naihalintulad ng Panginoon sa higit pa sa katayuan ng mga hayop. Huwag po tayo masaktan. Dahil sa mismo ang Panginoon, siya po ang nagbigay sa kanila ng katangian. So ano po ang sinabi ng Panginoon? Katulad ng sinabi ng Panginoon, "Walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum." Sa madaling kahulugan, ang sinabi ng Panginoon, sila yung mga tao na tumanggi sa layunin. Sila yung mga taong tumanggi sa katotohanan. Ano po ang kanilang kalagayan? Katayuan, yatamattaon. Sila po ay naghahapi-hapi dito sa mundong ibabaw. Wayakulun. Sila po ay kumakain. Kung ano ang ginugusto nila na pagkain dito sa mundong ibabaw ay kinakain nila. Kama ta'kulul an'am, na katulad ng mga hayop na sila din ay kumakain. Yung mga hayop, wala po silang layunin na maganda, maliban lang sa paano sila makakain.
Ganon din ang mga tao na nawala sila o hindi nila naunawaan ano po ang layunin ng kanilang buhay. Dahil po sa dapat po natin paniwalaan na ang Panginoon ay mayroon siyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. Hindi tayo lilikhain ng Panginoon na wala siyang layunin. Ang ibig po sabihin, hindi laro ang ating buhay dito sa mundong ibabaw, kundi mayroon po tayong layunin. Sa pangalawang talata, sinabi din ng Panginoon, tungkol po ito sa kalagayan ng mga kalagayan ng tumanggi sa katotohanan, tumanggi sa layunin. Balhum adallu sabila. Pero yung mga tao, mas sobra pa sila sa pagkakaligaw kaysa yung mga hayop. Yung mga hayop, sila po ay hindi binigyan ng talino, pero tayong mga tao ay binigyan ng talino na higit sa talino na ibinigay sa mga iba pang mga linika. Kung tayo po ay nakaabot sa buwan, ito po ay katiyakan, talino ito ng isang tao. Talino itong ng mga tao. So, ang nararapat po sa taong matalino ay ang hindi niya makalimutan ay yung layunin niya dito sa mundong ibabaw. Ang layunin niya dito sa mundong ibabaw. So, sa madaling salita, kung mayroon magtatanong, ano po ba ang layunin ng ating buhay? Ano po ang layunin ng ating buhay? Pakinggan po natin ang maikling talata na sinabi ng Panginoon mula sa kahuling-huling banal ng kasulatan na ibinaba dito sa mundong ibabaw, na ito po ay ipinahayag kay Propeta Muhammad, ang banal na Quran. Ano po ang sinabi ng Panginoon? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sa madaling kahulugan, hindi ko linika ang mga engkanto at hindi ko linika ang mga tao. Illa li'abudun, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Ako ay kanilang sambahin. Paano po natin mauunawaan ang layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw? O paano po natin maunawaan ang layunin natin dito sa mundong ibabaw sa pamamagitan ng talata na ito? Bilang paliwanag ng mga scholars o mga maaalam sa relihiyon ng Islam, ang kanilang nasabi, ang maikling talata na ito na salita ng Panginoon, napapalooban daw ito ng dalawang layunin. Kailangan po natin ito maunawaan. Kapag naunawaan natin ang dalawang layunin na napapaloob po sa maikling talata na ito, tiyak at sigurado na mauunawaan po natin ano po ang layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, at tiyak at sigurado na maunawaan po natin ang lahat ng ating nakikita. Ano po ang unang layunin na napapaloob po sa talata na ito? Ang tawag sa kanya ay al-ghayatu minal khalqi ibadatullah. Ito ay sa lingwaheng wikang Arabic. Pero ang kahulugan, ang layunin sa paglikha ng Panginoon sa atin ay ibadatullah, ay ang pagsamba sa nag-iisang Panginoon, ang Allah. Ito ang una. Pangalawang layunin, klaseng layunin na napapaloob po sa talata na ito, ang tawag sa kanya, al-ghayatul lati tasiru ilayhil khalqu. Ano po ang kahulugan? Ang kahulugan, ang layunin na mangyayari
sa mga linika o sa atin, sa mga tao. Ibig sabihin, yung magiging resulta, ito ang kahulugan, yung magiging resulta ng buhay natin dito sa mundong ibabaw. Bakit po nasabi na may resulta ang ating buhay dito sa mundong ibabaw? Dito po tayo makakapulot ng aral. Dahil po sa tayo po ay kasama, kabilang sa mga linika ng Panginoon, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng buhay, na ang uring buhay na pinagkaloob niya sa atin ay walang hangganan. Hindi katulad ng mga ibang linika, may hangganan ang kanilang buhay. Katulad ng mga hayop, kapag sila ay madatnan ng kamatayan, hanggang doon lang sila. Pero tayong mga tao, kahit man tayo ay madatnan ng kamatayan, mabawian ng buhay, isa po sa nararapat paniwalaan para po natin mahanap ano po ang layunin ng buhay natin dito sa mundong ibabaw, ay tayo po ay babangon muli, bubuhayin muli. Pagkaraan ng ating kamatayan, tayo po ay bubuhayin muli. Bakit po tayo bubuhayin muli? Dahil po sa ipagpapatuloy po natin nung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, dahil sa ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. So, mayroon po tayong matatawag na kabutihan po natin dito sa mundong ibabaw. At mayroon naman po tayong matatawag na kabutihan natin doon sa kabilang buhay. Dahil po sa isa po sa dapat paniwalaan, kasama ito sa 6 na haligi na pananampalataya sa relihiyon ng Islam, ay ang paniniwala sa kabilang buhay. Paniniwala sa kabilang buhay. So, ano po ang pinagkaibahan ng dalawang kabutihan na ito? Kabutihan sa mundong ibabaw at kabutihan doon sa kabilang buhay. Ang kabutihan po dito sa mundong ibabaw, kahit sabihin po natin na lahat ng mga bagay ay nakuha po natin, pero ito po ay napapalooban ng maliit na kabutihan. Napapalooban po ito ng maliit na kabutihan. Bakit po natin nasabi? Dahil sa mismo tayong nagmamayari sa mga bagay na ito. Katulad ng ating mga yaman, katulad ng ating mga magagandang sasakyan, mga magagandang tahanan, magagandang damit, masasarap ng pagkain, magandang asawa, o di kaya iba pa. Lahat ng pinagsusumikapan po natin dito sa mundong ibabaw. Lahat po ito ay napapalooban ng maliit na kabutihan dahil sa mismo tayong nagmamayari sa mga bagay na ito ay may hangganan ang ating oras dito sa mundong ibabaw. May hangganan ang ating oras dito sa mundong ibabaw. Kapag tayo ay mabawian ng buhay, ang mga bagay na ito ay ating iiwanan. Saan po natin ito iiwanan? Baka pag-aagawan pa ng ating mga kamag-anak. Wala naman sa kanila na sila po ay pagbigay ng payo na isama nila ang ating isama nila ang mga bagay na ito na ating nabanggit sa ating mga libingan. Pag-aagawan nila ito. Ito talaga ang katotohanan. So ito po ay ang kahulugan ay ang mga bagay na ito ay napapalooban lamang ng napakaliit na kabutihan. Ikumpara po natin ito sa mga kabutihan na ating madadatnan doon sa kabilang buhay. Ay naku, wala po tayong masasabi. Bakit? Halimbawa, lahat ng mga bagay na pinaghanda ng Panginoon para sa atin, kung tayo ay matuwid dito sa mundong ibabaw, ibig sabihin ay ang ating natatahak na daanan ay yung daanan ng
layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Lahat ng pinaghanda ng Panginoon para sa atin doon sa kabilang buhay ay sobrang napakahalaga. Pwede po natin ito ilarawan sa 4 na larawan. Ang buhay po natin doon sa kabilang buhay dahil po sa kabilang buhay 2 lugar lang ang ating mapapasokan. Kung hindi tayo makakapasok sa isang lugar, doon po tayo sa pangalawang lugar. Isa lang ang mapapasokan natin dito sa 2 lugar na ito. Ang unang lugar ay ang paraiso, pangalawang lugar ay ang impyerno. Kung saan man po tayong makakatuloy sa 2 lugar na ito, ang klaseng buhay po natin sa 2 lugar na ito ay habang buhay. Kung doon po tayo makakatuloy sa paraiso, lahat ng mga kabutihan na ating madadatnan doon sa paraiso ay sobrang napakahalaga. Bakit po natin nasabi na sobrang napakahalaga? Dahil sa mismo tayong nagmamay-ari sa mga bagay na ito doon sa paraiso ay hindi po tayo mababawian ng buhay. Wala po tayong kinatakutan ng mga matitinding karamdaman. Wala po tayong kinatakutan na baka po tayo ay apiin ng katulad ng isang tao. Hindi, wala po ang buhay po natin doon sa paraiso ay walang hangganan. Dahil sa hindi po tayo mababawian ng buhay. Kaya po natin nasabi na lahat ng mga kabutihan na ating madadatnan doon sa paraiso ay napakahalaga. Tayo, lahat po ay napakahalaga. Pwede po natin ito ilarawan sa 2 larawan. Ang buhay po natin doon sa paraiso, 4 na larawan. Unang larawan ay sa paraiso, sa loob ng paraiso. Sana po, lahat po tayo makapasok sa paraiso pagdating natin sa kabilang buhay. Ang unang larawan ng buhay po natin doon sa paraiso ay kailanman hindi po tayo magkakaproblema. Walang isang minuto, walang isang segundo na tayo po ay magkakaproblema sa paraiso. Napakasarap o napakagandang pamumuhay. Pangalawang larawan ng buhay po natin doon sa paraiso ay kailanman hindi po tayo magkakasakit. Wala na, hindi po natin kailangan yung mga mahusay na mga manggagamot. Hindi po natin kailangan yung mga standard na mga hospitals. Dahil po sa wala na yung mga karamdaman. Hindi katulad dito sa mundong ibabaw kung ano-ano ang mga klaseng karamdaman na lumilitaw. Kapag nabigyan ng vaccine yung isang virus ay susundan naman ng panibagong virus, hindi mawawala. Kahit sabihin po natin na mawawala ang COVID na ito, pero masusundan naman ng ibang virus. Dahil sa ito ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Kaya dumami ang mga karamdaman dito sa mundong ibabaw. Pangatlong larawan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw ay doon sa paraiso ay habang lumilipas ang ating mga oras sa paraiso, hindi po tayo tatanda. Hindi po tayo tatanda. Ito po ang tandaan po natin. Hindi tayo tatanda. Ang edad na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon doon sa paraiso ay 33 years. 33 years. Ang edad na 33, ito po ay buo na ang lakas ng tao. Yung 33. So, ibig sabihin, yung kagandahan ng babae ay doon po nabuo ang kanyang kagandahan. Yung kagwapuan ng lalaki ay doon po nabuo. So, yung lakas ng tao ay sa edad ng 33 ay napakalakas. So, ito po ang edad na atin madadatnan doon sa paraiso. So, ibig sabihin, sa edad na 33, lahat ng tinitikman ng isang tao ay sobrang napakasarap.
Kapag siya po ay kumakain, sobrang napakasarap. Hindi katulad ng tao na lumipas ang kanyang edad sa 40, kahit gusto niya kainin yung masarap na pagkain ay pinapayuhan siya ng kanyang matinding ang kanyang talino. Huwag mong sobrahan ng pagkain dahil sa magkakasakit ka dyan. Kahit masarap, pero dapat control. Sobrang napakadumi ang buhay natin dito sa mundong sa mundong ibabaw. Pang-apat na larawan ng buhay po natin doon sa paraiso, higit po sa lahat ay hindi po tayo mababawian ng buhay. Higit po sa lahat, hindi tayo mababawian ng buhay. Kung hindi po tayo makakatulog sa paraiso, dahil sa ang dahilan bakit po tayo inaantok, bakit po tayo nakatulog dito sa mundong ibabaw, dahil po sa hirap. Nahirapan po tayo. Iyon ang dahilan. Kaya po tayo inaantok. Kaya po tayo kaya po tayo makakatulog dahil sa napagod po tayo. Dahil sa pagod, yun ang dahilan kaya po tayo nakakatulog dito sa mundong ibabaw. Ikumpara po natin doon sa paraiso ay wala ng pagod. Hindi po tayo mapapagod. So, ibig sabihin, dahil sa walang pagod doon sa paraiso ay hindi natin kailangan, hindi po tayong makakatulog. Dahil sa kailangan bawat segundo, bawat oras ng oras natin doon sa paraiso ay kailangan po natin ito maigugol sa ating kabutihan. Katulad ng pag-uusap natin sa pamilya, pag-uusap o kung ano-ano ang ginagawa doon sa loob ng paraiso. Sana po ay lahat po tayo makapasok sa paraiso. So naunawaan po natin ang unang layunin na napapaloob po sa napakaikling talata na ating binanggit kanina. Ang ibig sabihin ay ang layunin ng paglikha ng Panginoon sa atin. Walang ibang bagay, walang ibang bagay maliban lang sa ang pagsamba sa nag-isang Panginoon. Pangalawang layunin na napapaloob po sa talata na ito ay ang madadatnan ng ating buhay. Ano po ang madadatnan ng ating buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Ang madadatnan ng ating buhay, katulad ng ating naipaliwanag, ang madadatnan ng ating buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay dalawang lugar lang. Unang lugar ay paraiso. Pangalawang lugar ay ang impyerno. So, naipaliwanag po natin ito. So, kung pinagsusumikapan po natin, mga kapatid, mga minamahal namin mga kapatid, yung mga kabutihan po natin dito sa mundong ibabaw, lalo na dapat po natin pagsumikapan yung mga kabutihan po natin doon sa kabilang buhay. Paano po tayo makasigurado? Kung mayroong nagtatanong, ano po ang unang hakbang? Ano po ang unang hakbang sa pagtahak sa daanan papunta sa kabutihan po natin doon sa kabilang buhay? Ibig sabihin, paano po tayo papasa sa kabilang buhay? Marami pong mga lugar na ating madadaanan doon sa kabilang buhay. Ang unang-unang lugar na atin madadaanan sa kabilang buhay ay kasama doon ang ating mga libingan. Hindi ba napakadelikado ang ating mga libingan? Wala po tayong kasama, wala naman tayo wala po tayong kasamang baon ng mga pagkain o hindi kaya kung ano-ano ang kailangan po natin doon sa loob ng ating mga libingan. Wala. So, nakakatakot ito dahil po sa gaano tayo tatagal sa loob ng ating mga libingan. Gaano katagal. Hanggat hindi magunaw ang mundo na ito, ay nandoon pa rin tayo sa
sa loob ng ating mga libingan. So nararapat po sa atin na mayroon pong mga kabutihan na madadatnan natin doon sa kabilang buhay, doon sa ating libingan. So isa lang ito sa mga lugar na ating madadaanan doon sa kabilang buhay. So pangalawang isa po sa mga lugar na ating madadaanan ay yung lugar na kung saan iipunin doon ng lahat ng mga linikha, mula sa unang linikha ng Panginoon hanggang sa kahuling-huling linikha ng Panginoon, ay tayo po ay iipunin lahat doon. Bakit po? Dahil sa bibigyan po tayo ng Panginoon ng hatol. Tayo po ay kanyang tatanungin. Tayo po ano po ang kasama sa gaganapin sa lugar na yun? Yung titimbangin yung mga gawain natin na mabubuti at mga gawain po natin na masasama. At pangatlo, yung kukwintahin yung mga gawain natin na mga mabubuti at mga gawain natin na masasama. So, kabilang din sa lugar na ating madadaanan doon sa kabilang buhay ay yung tatawid po tayo sa tinatawag na Siratal Mustaqim. Ang ibig po sabihin na Siratal Mustaqim, dapat bawat isa sa atin ay obligado tumawid sa Siratal Mustaqim na ito. At ang sa ilalim ng Siratal Mustaqim na ito ay yung impyerno. Sino man ang mahulog sa Siratal Mustaqim na ito, hindi makatawid, ay doon po siya babagsak sa impyerno. So, sobrang nakakatakot. Bakit po? Bakit po nasabi na sobrang nakakatakot? Dahil ito ay nailarawan ni Propeta Muhammad tungkol sa Siratal Mustaqim na ito. Sa kanyang sinabi, ang Siratal Mustaqim na ito ay mas matalas kaysa yung matalas na espada. Mas matalas ito kaysa matalas na espada. At ito ay napakaliit, sobrang napakaliit, higit pa sa liit ng isang buhok. So, paano po tayo makatawid? Pero pag nakatawid po tayo sa tinatawag na Siratal Mustaqim na ito, ang ating madadatnan ay ating paraiso. So, isa po ito sa dapat po natin paghandaan. Paano po tayo makatawid sa Siratal Mustaqim na ito? So, ngayon, ano po ang unang-unang hakbang para po tayo pumasa doon sa kabilang buhay? Para po tayo makasigurado na ang ating madadatnan doon sa kabilang buhay ay mga kabutihan. Doon po tayo patutuloy ng Panginoon sa paraiso. Walang ibang daanan. Walang ibang daanan maliban lang sa tinatawag sa pagsuko sa sarili sa anuman binanggit, sinabi ng Panginoon na layunin ng kanyang buhay, layunin ng kanyang paglikha sa atin. Ano man ang ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, nararapat po natin isuko ang ating mga sarili sa ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Nabanggit po natin ito sa yung talata na ating nabanggit, ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin ay sambahin siya, sambahin ang nag-isang Panginoon. Ito po ang dapat po natin isuko ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Alam po natin na ang tinatawag na pagsamba sa Panginoon ay napakarami at napakaraming klase. Ano po ang ibig sabihin? May pagsamba sa tinatawag na pagsamba sa Panginoon. Ito po ay sa pamamagitan ng gawa. May klaseng pagsamba sa Panginoon, ito po ay sa pamamagitan ng pagsasalita. May uring pagsamba sa Panginoon, ito po ay sa pamamagitan ng pag-uugali. May klaseng pagsamba sa Panginoon, ito ay sa pamamagitan ng paniniwala ng ating mga puso.
So lahat ng mga bagay, klaseng mga pagsamba sa Panginoon na ating nabanggit, itong lahat ay napaloob sa relihiyon ng Islam. Kaya masasabi po natin na ang taong nais niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang totoong tagumpay, totoong kabutihan, ang nararapat po sa kanya. Isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil po sa ang relihiyon, dahil sa lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, ito po ay lahat masasabi na bilang pagsamba sa Panginoon. Kaya po nagbigay ng desisyon ng Panginoon na ang relihiyon ng Islam, ito po ang kanyang kinalulugdan ng pamamaraan para sa atin. Sa kanyang sinabi, "Waraditu lakumul Islam Madina," ang kahulugan ay aking kinalugdan na para sa inyo na pamamaraan ay ang pamamaraan sa Islam. So, ibig po sabihin, kapag naisuko po natin ang ating mga sarili ng Islam, bawat klaseng gawain, bawat klaseng pag-uugali, bawat klaseng pananalita na ating isinasabuhay na ito po ay nilalaman ng relihiyon ng Islam, ay lahat po ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Ibig po sabihin, tayo mismong gumagawa sa mga gawain na ito ay malulugod din sa atin ng Panginoon. Kaya makakasigurado po tayo na tayo po ay papasa pagdating natin doon sa kabilang buhay. So ngayon, ano po ang dapat po natin maunawaan? Nasabi po, dahil sa nasabi po natin na ang nararapat po sa atin ay isuko po natin ang ating mga sarili ng Islam. Ang katanungan, paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Ang katanungan, paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Isang hakbang lang na tayo po ay makakapasok sa relihiyon ng Islam. Isang hakbang lang. Hindi naman ito tatagal ng mga ilang minuto. Maari sabihin po natin na 1 minuto tapos na. Napakasimpleng gawain. Pero napakahalagang gawain. Bakit po natin nasabi na napakahalagang gawain? Dahil sa kapag naisabuhay po natin ang unang hakbang na ito, tayo po ay makakapasok sa relihiyong Islam, tayo po ay matatawag na naisuko po natin na ang ating sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, tayo po din ay matatawag na nagbabalik loob sa Panginoon. Alam po natin ano po ang pinaghanda ng Panginoon ng mga mahalagang bagay sa taong nagbabalik loob sa Kanya. Katulad ng napakarami pong mga mahalagang bagay na pinaghanda ng Panginoon sa taong nagbabalik loob sa Kanya. Kasama po dito ang katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad, ang taong nagbabalik loob sa kanyang Panginoon ay katulad ng bagong sanggol. Alam po natin yung bagong sanggol, walang nagawang pagkakasala. So, ibig po sabihin na kapag tayo ay magbabalik loob sa Panginoon, ay kahit na puno natin na pagkakasala ang mundo na ito, lahat po ito buburahin ng Panginoon. Tayo ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat na nagawa natin ng pagkakasala. Katulad ng isang sanggol, bagong isinilang. So, kailangan po natin ito samantalahin. Kailangan po natin ito samantalahin. So, ano po ang tinatawag na unang hakbang sa pagpasok sa relihiyong Islam? Ito po ang sinasabi na tamang pagsasaksi o pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano po ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon? Ito po ay napapaloob po dito ang 3 bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala. Tandaan po natin ito, huwag natin kalimutan. Ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin.
Pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi na sapat naniwala ang ating mga puso tapos hindi na natin ito bibigkasin. Kailangan po natin bigkasin. Pangatlong bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay. Paano? Sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin bawat bahagi ng ating katawan ay wala siyang naikikilos na mga gawain maliban lang sa mga gawain na ito po ay naaayon sa pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig. Dalawang mata, bantayan po natin ito. Huwag natin ito gamitin sa mga bagay na ito po ay kinasusuklaman ng Panginoon o kinapupuutan ng Panginoon. Katulad ng tumitingin po tayo sa mga pinagbawal ng Islam, ang dalawang tainga, dapat po natin ito bantayan. Hindi ibig sabihin na tayo po ay binigyan ng dalawang tainga, ay gagamitin po natin ito sa lahat ng dapat po natin gustong pakinggan. Hindi. May mga nararapat po natin pakinggan na dapat doon natin gamitin ang ating dalawang tainga. So katulad din ng lahat ng bawat bahagi ng ating katawan. So kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, tayo po ay nakapasok sa relihiyon ng Islam, tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay matatawag na naisuko po natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng Panginoon, tayo po ay matatawag na nagbabalik loob sa Panginoon at napakaraming mahalagang bagay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, kabilang po doon yung tayo po ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat ng nagawa nating pagkakasala. So samantalahin po natin ito dahil kung mayroon po tayong naunawaan na napakahalagang bagay, huwag po natin ito palampasin at huwag po natin ito ipagpapadamot sa ating mga sarili. Kung hindi natin na ipagpadamot sa ating mga sarili, yung nalaman po natin na isang bagay na makakabuti ito sa ating mga sarili dito sa mundong ibabaw, ano pa kaya yung mga kabutihan na madadatnan natin doon sa kabilang buhay? Kaya ito ang ating dapat po natin ito samantalahin dahil sa hindi natin hawak ang ating mga sarili. Hindi po tayo sigurado, hindi tayo tiyak na tayo po ay makakarating sa susunod ng mga panahon o sa susunod ng mga oras. Kaya samantalahin po natin ito. Ganito lang ang ating gagawin. Itaas po natin ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Nakita niyo po ito? Ito ay sinyalis na ating sinasamba ay ang nag-iisang Panginoon. Ito ay sinyalis na ang ating sinasamba ay ang nag-iisang Panginoon. Ibig sabihin na nag-iisa ay walang katambal at walang kaagaw. Walang katambal, walang kaagaw. At hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon, o di kaya maraming Panginoon, dahil po sa magugulo po tayo. Halimbawa, kung dalawang Panginoon, tiyak na magkakaiba sila ng kagustuhan, mag-agawan sila ng kagustuhan. So magugulo tayo mismo. Ang nararapat nararapat na katangian sa nararapat magiging Panginoon ay siya po ay walang katambal. Ito po ang kahulugan sa kapag nakita po natin ito. Okay? Itaas po natin ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo at taasan po natin ang pagsasalita. Okay? Bigkasin natin ito muna sa wikang Arabic, tapos i-translate natin ito sa wikang Tagalog para maunawaan po natin. Ashhadu. Ulitin po natin. Ashhadu. Allah ilaha
illallah illallah wa wa asyhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh wa rasuluh wa wa asyhadu ashhadu anna anna Isa Isa abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat na walang Diyos na karapat-dapat sambahin sambahin maliban kay Allah, maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin. at alipin. At ako ay sumasaksi At ako ay sumasaksi na si Jesus na si Jesus ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin. at alipin. Allahu Akbar! Congrats sa inyong mga kapatid. Kayo po ang minahal ng Panginoon dahil po sa kayo ang kanyang pinili sa dami ng kanyang mga linika na ipinagkaloob niya sa inyo ang napakahalagang bagay na ito. Tingnan niyo, tumagal ba ito sa mga ilang minuto? Hindi. Napakasimpleng gawain. Pero napakahalaga. Napakahalaga. Hindi ito matutumbasan na kahit gaano kahalaga na isang bagay. So nararapat po tayo magpapasalamat sa Panginoon dahil sa tayo ay kanyang pinili sa dami ng kanyang mga linika. So wala po kaming masasabi maliban lang sa congrats. Congrats sa inyo. Dahil po sa mahal po kayo ng Panginoon, kayo po ang pinili ng Panginoon. So ingatan po kayo ng Panginoon sa lahat ng mga masasama. Kasama niyo ang lahat ng inyong mga pamilya at ganun din kayo ay kanyang ingatan sa mga darating na mga panahon. So welcome po kayo sa reliyon ng Islam at congrats ulit sa inyo.